everyone. Tatayo po tayong lahat. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, Light Church. I believe all of us are so excited to praise the Lord. Amen. Amen. Kung excited ka na, come on. Palakpakan para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang pinupuri namin, Panginoon, at sinasamba. Let's go. Hey, hey, hey. Sa lahat na nagmamahal sa Panginoon, aawitan natin siya, wala nang iba. Yung aking mamasdan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na ibinigay sa akin. Hey! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Palakpak para sa ating Diyos. Salamat, Panginoon. Minsan paawitin natin. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan paawitan mo ang Panginoon, pasalamatan mo siya. Oh Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah. Walang ibang nagmamahal sa akin katulad mo. Salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa ka ma. Buhay ka na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, oh Diyos. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat.
po. That is why as we start our Light 60, batiin po natin ang bawat isa ngayong umaga po na ito. Blessed morning, Light Family! Ayan, talaga nga namang napakasarap sa pakiramdam na makita ang inyong matatamis na ngiti, lalo na sa unang araw ng buwan ng pag-ibig. Sige nga po, ibigay po natin yung the best at pinakamatamis na palakpakan para sa Panginoon. Ayan, sige po, makakaupo na po ang lahat. And indeed, God is truly amazing dahil kahit napakiramdam ng iba sa atin ay parang ang tagal matapos ng January or some might say na parang February na agad. Pero isang bagay lang po ang sigurado, patuloy po tayong sinusustain ni Lord. Amen po ba? Amen. And because of God's glory, kaabang-abang na naman po ang ating new series this month of Feb-Ibig. Kaya pwede mo bang tanungin sa katabi mo, excited ka na ba? Amen. But before we dive into our new exciting series, let's take this moment to acknowledge our new friends, our VIPs. Kaya if this is your first time celebrating with us, pwede po ba namin kayo maimbitahan na tumayo? Ayan, wag po tayo mayo. Sige po tayo po tayo. Ayan. Sige po, palakpakan po natin sila. Welcome home po sa inyong lahat. Ayan, sige po, makakaupo na po tayo. So after this celebration po, may kakausap lamang po sa inyo from our consolidation team. And we also prepare a simple gift po para sa inyo. Amen. And of course, hindi rin po natin kakalimutan ang ating mga returning visitors. Ayan, kung pangalawang beses naman po ninyo dito sa ating simbahan, pwede po ba namin kayo maimbitahan na itaas ang kamay? Ayan, sige po, pakitaas po yung kamay ninyo. Ayan, palakpakan po natin sila. Welcome back po sa inyong lahat at masaya po kami na makita at makasama namin kayong muli. At bilang pasasalamat po, we also prepare a simple token para po sa inyo. Ayan, Light Family, pwede po ba ulit natin palakpakan ang ating mga new friends and returning visitors? Amen po. And of course, Light Family, para naman po sa ating Light News, una na nga po dyan, we would like to congratulate everyone who took part in the water baptism yesterday. Ayan, palakpakan po natin sila. This is a beautiful declaration of your faith, isang patunay ng obedience at bagong simulan ng buhay kay Lord. And as you continue this journey, may you grow deeper in your relationship with the Lord and walk daily in His grace and truth. Once again, congratulations po sa inyong lahat. And first on the list po para po sa ating mga event ay para po sa ating mga kabataan. Ayan po, kung may mga kabataan po dito, pwede po bang pumalakpak kayo? Amen. We will be having a Youth Gig Hearts Month special entitled Between Us. So let us talk what's between you and me. So this will be on February 21 po yan, Saturday at 5 p.m. here at Light Church. So we will be joined by a guest couple speaker sharing honest conversations about faith, relationships, and life. So please take note po that this event is open to all Light Youth members and leaders only. And tickets are available po after the service at the ushering table for only 50 pesos. Limited slots only, so hurry and get your tickets now. And next up naman po ay para po sa ating mga young adult. Ayan, pwede po bang pumalakpak yung mga young adult natin? Amen. So in a world where love is often rushed, casual, or convenient, we pause to ask, who truly holds our hearts? Sino nga ba? Ano nga ba? At kung gusto mong malaman, join our YA event, The Loved One. So this will be happening on February 20 at 7 p.m. here at Light Church naman po yan for only registration of 100 pesos only. Ayan, baka dito mo na rin makilala at makita ang iyong the one. And syempre po, hindi rin po papahuli ang ating mga married couples. Ayan po, pwede po bang pumalakpak yung mga married couples natin?
Amen po. Kung kayo po ito, join our special event this February. And we're excited to invite you to our Married Couple Hearts Day event entitled Love Kita, Gets Mo Ba? So with the theme, Understanding Husband and Wife Psychology. So this will be on February 13 naman po yan, 7 p.m. onwards here at Light Church Hall with a registration fee of 1,000 per couple and 500 pesos per person naman po. Ayan. So this event is open to all married couples of Light, and it's a wonderful opportunity to grow deeper in understanding, communication and love as husband and wife. So mark your calendars and invite your spouse. And lastly, Light Family, para lagi po tayong updated sa ating announcement and upcoming activities, don't forget to follow our official social media accounts on Facebook and Instagram. And that's all for our Light Feb Evic news. Ayan, are we all excited, Light Family? Amen! At dahil ka-excite po ang ating Feb Evic series, wag po nating patagalin pa. Let's grow deeper in the love of God as we open our hearts and listen. Light Family, enjoy the rest of the celebration. So, happy Sunday po, Light Family. Ngitian mo naman ang katabi mo at batiin na at sabihin na it's giving time. So, let me introduce myself po. My name is Darren C. Barandino, isang youth, isang marshal ng ating simbahan. So, let me encourage all of you sa pagbibigay at pagbabalik sa Panginoon. So, Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, ang text po na ating binasa ay nakafocus sa spiritual na utos sa pagbabalik ng buong ikasampung bahagi upang maranasan ang pagpapala ng Panginoon. So ito rin ay nagpapakita ng pagsunod at pagtitiwala sa pangako ng Diyos at paghikayat sa mga mananampalataya mula sa pagiging makasarili patungo sa pagiging generous at punong-puno ng pananalig na nagbibigay para suportahan ang mga gawain para sa Diyos. So, ano nga ang mga dapat natin dadaan bilang mga pananampalataya ayon sa Malakay 3:10? Una ay ang utos. Sabi sa word, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong ikasampung bahagi. Pinapakita dito ang buong pusong pagsunod sa hinihingi ng Diyos ng ikasampung bahagi. Hindi partial o kung magkano lamang ang tira mula sa budget natin. Ang pagbabalik ay ating ikasampung bahagi ng buong buo ay pagpapakita ng ating pagkaunawa na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, tayo kanyang nilikha at kanyang bawat hininga ay ating taglay. So ito ay utos ng Diyos na ibalik lamang na sa Kanya ang bagay na una niyang ibinigay sa atin. So pangalawa, ang challenge. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Ito ay isang panawagan upang magtiwala. Inaanyahan ng Diyos ang mga mananampalataya sa faithfulness patungkol sa kanilang buhay at kabuhayan. Ang pagbibigay ay isang kilos ng pagtitiwala natin sa Diyos at paniniwala na ang Diyos ang nagpo-provide sa ating bawat pangailangan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, ang tamang motibo ng pagbabalik ng ating mga ikasampung bahagi hindi lamang patungkol sa law, sa halip ito ay kaparaanan na inilalagay natin ang Diyos bilang una sa lahat maging ating buhay at pagkilala natin na sa Kanya bilang ating provider. So tandaan po natin, Light Family, ang taong makakaranas ng bukas na durungawan ng pagpapala ay ang taong susunod sa utos at tutugon sa challenge ng Diyos. Amen po ba? So let me share my testimony on how gracious si Lord sa buhay ko. Isang privilege ang makapaglingkod kay Lord. Kaya last year and this year po, talagang naramdaman ko po yung ginagamit ako ni Lord sa pag-volunteer. Nagamit din po ako ni Lord sa mga staff, tuwing light retreat. Sobrang saya po na maglingkod kay Lord, lalo na kung si Lord po yung pinaglilingkuran natin. So, nakaraan din po, nagkaroon ng camp dito sa church, ang Apostelo for the Marksmen. Akala ko po hindi ako makasama dahil baka hindi po ako payagan ng parents ko at sa financial. Pero sabi ko noon, kahit anong mangyari, sasama at sasama ako. Kasi alam ko na may gagawin si Lord sa buhay ko pag sumama ako doon. And nagtiwala ako kay Lord na siya magpo-provide. At kung will niya na makasama ako doon, ay talagang walang makakapigil noon. And thank God kasi nakasama po ako. Maraming natutunan during the camp, mga friendship na nabuo. At nagkaroon po ng clarity sa calling sa akin ni Lord. So last year lang din po, nag-testimony po ako about my brother's death. At sabi ko po doon, nawalan man ako ng biological brother, pero binigyan naman ako ni Lord ng spiritual brother and sister.
Una, hindi po ako makapaniwala na hindi ako naniniwala dahil nakikita ko po yung laging sarili ko na mag-isa. Pero iba pa rin po pag si Lord na yung kumilos. Kasi during or all throughout po na aking journey kay Lord at sa camp, nakakilala po ako ng maraming kaibigan at mga kapatid po sa Panginoon. Sobrang gracious po ako sa kanila. And also, hindi pa po tapos si Lord dahil may isa rin po siyang binigay sa akin na mentee and also my best friend po. I'm praying na mas magpatuloy siya sa pagkilala niya at sa journey niya sa Panginoon. And this is my third time mag-first fruit. And truly po, si Lord ang nagprotekta sa akin at sa family ko. All throughout the year po, hindi po kami nagkulang kahit sobrang dami pong gastusin sa school at sa bahay po. Si Lord po ang nag-provide sa amin at nag-sustain po sa amin. And also, gagraduate na rin po ako ng senior high school. Mahirap man po nung una, pero sa tulong po ng Panginoon, nawalan po yung pressure ko at onti na lang po makaka-graduate na. So lahat po ng ito ay hindi mangyari kung hindi dahil kay Lord. Grabe po kapag si Lord na yung kumilos sa buhay natin. Magugulat na lang po tayo na may ginagawa na pala si Lord sa atin. Kaya all the glory belongs sa Panginoon lang po. So habang hinahanda po natin ang tithes and offering, let's close our eyes and let me lead you to prayer. So, my Lord Jesus Christ, thank you for this privilege na makapag-testimony kung gaano ka-gracious sa buhay ko. Panginoon, sa mga magbabalik po sa iyo, I pray na ikaw po mag-bless and mag-provide sa kanila, sa mga needs po nila, at huwag mo po silang pagkulangin, Panginoon. Ganon din po sa mga hindi pa makapagbalik sa iyo. I also pray for their protection, provision sa kanila, sa family, at sa mga nakapaligid po sa kanila. Thank you, Lord, so all the glory, adoration, and praise belongs to you. In Jesus' mighty name, Amen. So, may mga usher po tayo sa paligid kung saan pwede po nating ibigay ating tithes and offering. Sa mga gusto man po magbigay o magbalik sa online, naka-flash po sa ating screen, sa ating GCash and BPI account. So, happy giving po. Let's continue and enjoy the rest of the celebration. Good morning po sa ating lahat. Tatayo po tayo as we continue to worship God. Sino po dito excited pa magpuri sa Panginoon? Amen po ba? Kaya naman po, I invite all of you na ipikit yung mga mata mo and just begin to acknowledge God. Sige, sa mga oras na to, naisin mo magkaroon ng pusong dalisay na pure na magpupuri sa Panginoon ngayong umaga. Kaya sige, magpakumbaba ka sa Panginoon. And just ask God na, Lord, kailangan po kita, Panginoon. Yung presensya mo, yung gabay mo, O God. Lord, loobin mo yung buhay namin, Panginoon. Para purihin ka namin, Panginoon, ng lubos at buong puso. Lord, nagpapakumbaba kami para sambahin yung ngalan mo. Sapagkat, O Diyos, Ika'y naging tapat at dakila sa aming buhay. Lord, inaalala namin kung paano mo kami niligtas. Ngayon, Panginoon, nandito kami para sambahin at itaas ang ngalan mo. Thank you, Jesus. Lord, salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Ang likhain mo, Diyos, para sa
Jesus, pinupuri ka, oh, sinasamba. Kung minsan paawitin mo, pusong dalisay ang aking nais. Ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Come on, minsan pa. Sige, patuloy mo nang itaas ang iyong mga kamay sa Panginoon at purihin siya. Salamat ho, Diyos, pinupuri ka namin. Lord, ikaw ang tunay na Diyos at dakila, Panginoon. Salamat, Jesus. Panginoon. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin.
Jesus, ika'y dakilain, mapakailanman. Dapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Umisang panalarapan ka, O Diyos. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, mapakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, God, Lord, nararapat ka, Panginoon, na sambahin, na purihin, Panginoon. Lord, salamat, Lord, sa puso na ibinigay mo sa amin, sa dugo, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, we just want to thank you, glorify you, God, sapagkat ika'y mabuti, Panginoon, Lord. We are so excited for more of you, Panginoon, Lord. Ikaw po yung patuloy na kumilos sa buhay namin, Panginoon, Lord. Tinataas namin ang ngalan mo, Diyos. We glorify your name, God, in this place. And in Jesus' name we pray, and everybody will say amen. Ayan po, malakas na palakpakan po para sa Panginoon. To deliver the word of God, let's welcome Bishop Resty Cadion. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Blessed morning sa bawat isa. Let's all be seated. Tayo pong lahat ay makakaupo. So today is the first day and first Sunday ng February 2026. Parang bilis ng panahon, no? Kaka-January lang. Tapos eto na, February na agad. Sabihin mo nga sa katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, love month na. Musta ka naman, kamo? Ayan. So, February na, no? So, by the way, sa mga hindi po nakakaalam, nagkakaroon po tayo ng paliga, okay, dito sa church, okay, para ma-enhance lalo yung ating fellowship at syempre po, for physical health din. And hopefully next month, mag-start na po ang ating Light Basketball League Season 3. Ayan, okay? So, yung kada network sa mga lalaki, so alam ko nag-aayos na sila, okay? Lahat ng mga kinain nila nung bagong taon at Pasko, nagjejeta na, tumatakbo na, okay? So, speaking of basketball, isa sa mga pinaka-famous na players sa NBA ngayon ay isa nga dito si Stephen Curry, di ba? Grabe yung kanyang shooting, grabe yung kanyang range, talagang pag talagang bumitaw ng bola talagang alam mo yan, iba yung impact niya sa court. By the way, ang position niya ay hindi siya center, siya ay guard. Okay, sabihin mo nga guard. Ang word na guard ay galing sa lumang French word na garde o garder. Okay, ibig sabihin to watch, to protect, to keep safe. Ibig sabihin bantayan, ingatan, at protektahan. And literally, pag sinabi nating guard, of course, tagabantay or protector. Noong 1891, nung naimbento ang larong basketball, nagkaroon nga ng mga description sa position sa court based nga dito sa role at assignment nila. So, guards yung tinawag dahil nga naka-assign sila sa first line of defensive duty na bantayan yung kalaban, protektahan ng team, sa mga easy attacks at masecure ang bola at space sa backcourt. So again, sa basketball, may guard at hindi lang scorer, kundi defender at protector. Ibig sabihin, nag-guard para hindi mapasukan. At ganyan din sa ating spiritual life. According sa Proverbs 4:23, meron din daw dapat tayong ginugwardyan at kapag hindi natin ito nabantayan, may pwedeng makapasok at sumira sa ating buhay. Can we stand and read Proverbs chapter 4, verse 23? May kilang po ito. Kayo po ang babasa. 1, 2, ready, go. Grabe, no? Grabe. Sabi ganyan, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Na sa lahat daw ng mga bagay na dapat binabantayan, siguraduhin daw binabantayan
ang puso natin dahil dito nagmumula ang direksyon ng buhay. Kasi maraming gustong ibigay o ipagkatiwala si Lord sa atin sa totoo lang. At ito nga yung double portion of blessings. Pero ini-examine muna ni Lord ang puso ng taong pagbibigyan niya ng kanyang pagpapala. That is why our February 2026 series is entitled Covenant. It is a heart worthy of double portion. Na ang double portion ay inheritance na nare-receive because of covenant relationship. Pero kahit inheritance ang double portion, malinaw sa Biblia na pwede pa itong malik, ma-misuse o ma-divert kung ang pusong nagdadala nito ay hindi handa. Kaya nga sa first part ng ating series, are we still excited? Our title, The Guarded Heart. Let us all pray. Lord, salamat po, Diyos, sa araw na ito. Naniniwala kami, Lord, itong puso namin na patuloy, O Diyos, na tumitibok. Naniniwala kami na may gagawin ka, may aayusin ka, may i-improve ka. At ang panalangin namin, O Diyos, paglabas namin dito, ang aming mga puso na hindi namin minsan maintindihan kung saan patungo, magkaroon ng direksyon. Salamat, O Diyos, dahil sa aming palang pagpupurit, pagpapasalamat, nararamdaman namin na may gagawin ka sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, purihin ka, may taas ka sa aming buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. So, to give you the background, sa unang 9 ng chapters ng Proverbs, paulit-ulit na ini-encourage ni Solomon yung kanyang mga anak, pati yung kanyang mga estudyante na makinig nga sa kanyang mga sinasabi. So, naalala ni Solomon ang early years niya kung saan narinig niya rin ang mga ganitong wisdom or mga pananalita o words of wisdom mula sa kanyang ama na si David. Pinapakita dito na ang wisdom ay hindi lang basta knowledge, ito ay pinapasa mula sa generation papunta sa susunod. Dahil ang buong book of Proverbs, malinaw ang mensahe. And what is that? Na ang wisdom ang isa sa pinakamalagang bagay na pwedeng makuha ng tao dito sa buhay. Bakit? Dahil ang godly wisdom ay nagdadala ng honor at nagbibigay ng protection at tamang direction sa buhay. Kaya paulit-ulit na sinasabi ni Solomon na huwag lili sa landas ng godly wisdom. So pagdating nga dito sa Proverbs chapter 4, nagbibigay si Solomon ng mga practical instruction kung paano mamumuhay ng tama. At ang interesting dito, ang focus niya ay hindi lang behavior, kundi ang isa nga dito, yung attitude ng puso. So, pinapalalahanan tayo na pahalagahan ang godly wisdom. Amen. Dahil ito ang magdidikta ng tamang direksyon sa buhay natin. Kaya hindi nakapagtataka na pagdating dito nga sa verse 23, ang focus ay puso. Dahil alam niya na kapag mali ang puso, mali na rin ang direksyon ng buhay. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Guard in Hebrew is natsar, ibig sabihin nga, to watch over, or keep, or preserve with intense active diligence. So, ang natsar ay ginagamit sa pagbabantay ng lungsod. Kung titignan natin yan, hindi ito yung casual na titignan mo lang, kundi ito'y alerto at intentional na pagbabantay dahil nga may sense of danger. Heart in Hebrew, is leib. Ibig sabihin, refers to the inner man, symbolizing the heart as the center of thoughts, emotions, will, and intellect. So itong leib ay ang control center ng buhay, yung heart, kung saan nagmumula ang ating mga desisyon, ang ating mga values, at ang ating mga desires. So parang sinasabi ng verse, na bantayan mo ang control center ng buhay mo dahil doon dadaan ang future mo. Ibig sabihin, hindi lang ito suggestion, kundi protective instruction. Na kung may isang bagay na hindi dapat ipagpalit kahit kailan, ito ay ang puso. Na bago ka bigyan ng Diyos ng blessings, bago ka bigyan ng Diyos ng opportunities,
or mas malawak na influence, tinuturuan ka muna niya kung paano alagaan ang iyong inner life. Na nais niya na maging guarded ang heart mo. So now, paano ba magiging o paano ba magkaroon o paano ba maging guarded ang heart natin so we can carry the double portion? Well, tinuturuan tayo ng Diyos dito nga sa passage sa binasa natin ng mga palaisipang tanong na magdadala sa atin sa pusong gwardyado para maranasan ang kanyang matinding pagpapala. Are we still excited? So today, pag-usapan natin the progressive questions that form a guarded heart according sa Proverbs 4:23. Ito yung mga progresibong tanong kung paano ba makakapag-form ng pusong gwardyado. Unang-una, what must come first? Ano ang dapat unahin? Ang sabi ng Proverbs, above all else. Yung phrase na above all else ay nangangahulugang before anything and over everything. Hindi ito emotional language, kundi priority language. Ibig sabihin, meron talagang iuuna at yung iba ay susunod na lang. Like for example, tama ba na sa buhay natin marami tayong inuuna? Amen. Like, ano yung mga dapat mauna? Inuuna natin, like deadlines. Tama ba? Kasi pag hindi mo nagawa sa deadlines, sa deadline, dead ka na. Tama ba? Yun ang ibig sabihin daw nun. Ano yung mga inuuna natin? Mga due dates. Okay? Minsan, hindi mo pa mag-gets. Ate, nandyan na yung si Judith. Anong Judith? Sino yan? Pangalan ba? Babae ba yun? Hindi. Due date pala. Okay. Ibig sabihin, kailangan ng bayaran kung hindi mapuputulan ka ng kuryente, internet o ano pa man. At kung ano-ano pa yung mga bagay na dapat gawin na agad or else may stress ka. Kaya kailangan mong unahin. And so, ito yung mga inuuna natin na minsan akala natin ay okay lang na unahin ng mga ito. Siyempre, dahil nga kailangan. Pero sa kaulaunan, marirealize natin na kaya pala inuuna natin itong mga bagay na ito dahil may mga bagay kasi tayo na hindi natin inuna noon. At kung hindi natin uunahin ito ngayon, magsasuffer tayo. Nagigets po ba natin? Meaning, ang mga inuuna natin ngayon, pinipilit nating unahin ngayon, ay mga produkto ng mga bagay na hindi natin inuna noon. Amen. Like for example, sa amin po, nung after namin maikasal ni Pastora, after 1 taon, okay, nanganak na po siya. Okay? Tapos, tuloy-tuloy kami sa ministry, pagpa-plant nga ng Light Church, nakalimutan na naming sundan. Kaya umabot pa ng 7 taon bago lumabas yung si Rejoice. So ngayon, nakita namin, pambira, tumatanda na si Pastora, okay. Naghahabol pa kami ng isa pa. Sana makalalaki naman, sana all, Lord, di ba? Pero, siyempre, hindi naman pabata si Pastora, siyempre, nai-gets po ba natin? Kasi nga, meron kami mga inuna, marami kaming mga ginawa noon na nakalimutan na namin at ngayon parang kung maibabalik ko lang, sana tinaon-taon kita. So ngayon, nagkakaroon tuloy ngayon na tinatawag na battle of priorities. Like for example, yung kabataang hindi inuna yung pag-aaral noon dahil nagbulakbol, nagjowa-jowa lang. Ngayon, nagsisisi kasi walang tinapos, walang degree. Hindi tuloy makakuha ng mataas-taas na trabaho, na sahod ng trabaho. Okay? Kaya ang priority niya ngayon ay kumayod ng double portion din. Kakayod siya ngayon ng doble. So, dapat maging alerto tayo dito na kapag inuna natin, kapag mali ang inuna, mali rin ang dadaluyan ng buhay natin.
na kung ano yung lagi nating inuuna sa araw-araw, ay yun ang posible nating patutunguhan sa buhay. Amen. And so, bago tayo maging steward ng blessing, influence, or opportunity, kailangan muna natin maging steward sa atin. Saan? Sa mismong sarili nating puso. Dahil marami ang gusto makatanggap ng malalaki at maraming blessings, pero hindi naman handang mag-manage ng inner life. Remember David? Binigyan si David ng anointing para maging hari nung bata pa lang siya. Pero hindi kagad binigay yung kingdom sa kanya kasi hinayaan muna siyang ma-form ng Diyos. Why? Dahil puso ang inuuna ng Diyos bago ang trono. So, importante sa Diyos na makita niya muna yung ating mga priorities. So, importante sa Diyos na makita niya muna yung ating priorities bago niya tayo pagkatiwalaan. Titingnan ni Lord, ano ba priority mo? Bago niya tayo bigyan ng blessing, ano ba priority mo? At nakikita ng Diyos ang ating mga priority saan? Sa bukong-bukong natin. Amen? Hindi. Sa puso. Na kapag nakita niya yung ating puso na priority natin ay hindi mga panglupang mindset lang, we're setting our minds on the things above, not on earthly things, then nakikita niya na mas magiging malinaw yung ating mga desisyon at magiging matibay ang ating mga convictions. Na kapag nakita ng Diyos sa ating puso na siya ang ating priority, amen, before anything else, amen, then everything sa buhay natin will be under His control. Priority mo siya di siya ang bahala sa buhay mo. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Now, kung malinaw na meron dapat inuuna, sabi mo sa katabi mo, meron dapat inuuna talaga. So, kung malinaw na meron dapat inuuna, well, ano daw yung priority na unang dapat binabantayan? Point number 2, what must be protected? Bakit ito dapat protektahan? Ang sabi, above all else, ano daw? Guard your heart. Ang guarding ay hindi yung pagiging, sensya na, ang pag-guard ay hindi yung parang paranoid. Na parang, hala, yung ganon. Hindi yun, ang guarding ay hindi pagiging paranoid, kundi ito'y pagiging faithful na steward doon. Na hindi ka naglalagay ng lock dahil natatakot ka, kundi naglalagay ka ng lock dahil may mahalaga sa loob na ayaw mong manakaw o masira. Amen. Just like sa panahon ni Nehemiah, nung nire-rebuild nila ang wall, na itayo ang pader hindi dahil takot ang tao, kundi dahil may city na kailangan protektahan. So ano ba? So kung ang pag-guard ay hindi parang paranoid ka, so what guarding really looks like? Paano ba yung tamang pag-guard? Well, ang pag-guard ng heart ay may mga kasamang pagpili ng mga pumapasok unang-una na inaalaw mong maimpluwensyahan ka. Ito yung tinatawag na filtering influences. Ibig sabihin, hindi lahat ng napapanood mo, hindi lahat ng napapakinggan mo, ay dapat pinapapasok mo sa iyong puso. You know what? Ang dami na nating naririnig, ang dami na nating napapanood. Tama ba? Ang dami na nating naririnig, napapanood sa personal o sa social media. Okay? We need to filter everything. Amen. Mapapansin mo, di ba? Ako, meron lang akong parang, ang tawag doon, naalala ko noon, meron na kaming meron akong tinitingnan ng lugar para nga makapag-meeting kami ng mga pastors and leaders nakaraang December. So, October pa lang tumitingin na ako ng lugar na pupuntahan namin. Ang bira, nung meron akong tinignan sa Facebook, paggising ko ng umaga, lahat nung nandun lahat sa wall ng Facebook ko, puro yung
Mga lugar na pwede mong rentahan, yun nga, yung para makapag-meeting kami, lahat yun. Tapos, isang linggo yata, laging may suggestion na, oh, pwede dito, pwede dito, pwede dito. Kumbaga, ang tawag doon ay algorithm. Ibig sabihin, kung ano yung sinearch mo, bibigyan ka lahat niya. So, ibig sabihin, parang ganito, kapag meron ka nabasa, narinig na something doon sa social media, at nakita niyang tumagal ka doon, okay, magbibigay pa siya noon araw-araw sa'yo. So, ang nangyayari ngayon, yung isang binasa mo, magpapadala siya ng mga link na may kinalaman din na gano'n, hanggang sa hindi mo na mamamalayan, nafe-feed na lahat sa utak mo. Nag-gets yung ibig sabihin? Kaya mapapansin mo, yun na yun nandun sa Facebook mo, nandun na yun nasa Instagram mo, nandun na lahat sa social media mo, na ikaw dati maybe nagda-doubt ka doon, pero ngayon, believer ka na. Bakit? Nalaman mo na hindi talaga si Magellan ang pumunta dito. So maraming mga pagkakataon na ganun tayo na hindi natin namamalayan, sabi mo sa katabi mo, nakapasok na. So we need to filter everything. Kasi hindi naman lahat magiging beneficial sa atin. Amen? Ano pa? We should know about managing affections. May naririnig tayo, di ba may narinig tayo? I don't know kung narinig nyo to. Ang sabi nila, kung ano ang nasa puso mo. Kung ano raw yung nasa puso mo, sundin mo. Tama ba yun o mali? Pero wala. Ibig sabihin, totoo ba yun na kung ano yung nararamdaman mo, ano yung parang gusto mong gawin, kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Well, kung sa tingin mo, it can glorify God and it will be beneficial to you, then do it. Pero kung ang tinitibok ng puso mo ay nararamdaman mo na kumakatok muli ang sinful nature mo, at kapag yan pinapasok mo, soon mapapariwara ka, pati ang mga tao sa paligid mo sa pagdating ng panahon, then kung ano man yang nasa puso mo, ipadlak mo. Ibig sabihin, hindi lahat ng gusto mo at mukhang okay ay susundin mo. Because madalas ang ating puso ay deceitful, mapanlin lang. Amen? Sabi ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Ayun. Kaya pala sinabi above all else kasi deceitful ang heart above all things. And beyond cure, who can understand it? So minsan, kala natin, yun yung makakabuti sa atin, pero ngayon nakikita natin, tama yung puso, minsan, nalilin lang. Ano pa? Setting boundaries. Na hindi lahat ng opportunity na mukhang okay, mukhang maayos, ay kailangan tanggapin. Amen. Hindi rin lahat ng mukhang matalino, mabango, at matangos ang ilong, ay panalo na para bumigay. Sino naniniwala kailangan natin ng wisdom? Kailangan natin ng knowledge. Kailangan ng discernment ang ating puso. Amen? Kasi hindi lahat ng anyong lalaki at anyong babae ay totoong babae at totoong lalaki. We need to be discerning. Para hindi madagdagan para hindi madagdagan yung mga iyak at regrets natin na iniiyak pa rin natin hanggang ngayon. Okay na yung nagkamali ka na yung una eh. Pero lumimang beses ka, iba na yun. Pakitapik mo nga yung katabi mo, iba na yun, kamo. That is why we need to be rooted sa salita ng Diyos. Amen? Para malaman natin ang kalooban ni Lord. Amen? Kasi sa lahat ng doon natin makikita na maliwanag
kung ano yung will ng Lord at against sa will ng Diyos. Remember, boundaries are not restrictions, kundi sila'y mga protection para sa destiny natin according sa will ng Diyos. Kaya nga, we need to recognize na hanggat maaga pa kung may mga tagas o leaks na sa ating puso. At ang mahirap dito, minsan yung tagas o leaks ay hindi maingay. Akala mo wala, pero meron. Ano ba yung mga common signs na may tagas na pala yung puso mo? O ibig sabihin, madali nang pasukan yung puso mo na kung ano-ano ang bagay na pwede sumiri sa'yo. Unang-una, madali kang ma-offend. May narinig ka lang na hindi maganda, hysterical ka na. Ako na naman yan. Hindi naman, ikaw yung pinag-uusapan. So, ibig sabihin, ang lakas na nung distrust mo. Tinitingnan ka lang nila, ganyan-ganyan. Kala mo, pinag-uusapan ka nila, wala naman. Pakitapik mo yung katabi mo. O, kita mo, tinapik mo lang, na-offend na. Paano mo malaman na merong, baka may leak na o may butas na yung puso, kaya daling pasukan? Yung madaling mapagod spiritually and emotionally. Ibig sabihin, there's something na sa buhay niya na marami nang pinapasok, marami nang nangyari, at ngayon hirap nang magtiwala muli. Ay, tapik mo yung katabi mo. Ibig sabihin, malaki na yung distrust niya sa relasyon, pati yung kanyang relasyon at paglilingkod sa Diyos, na sa halip na lumalim, ang pundasyon ay parang bumababaw na rin. Meron pa. Posible din yung parang, alam mo yon, yung nawawala na yung joy of salvation. Nung dati, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, parang you are in the cloud nine. At ang saya-saya ng pakiramdam, yung bagong retreat ka. Amen? Pero unti-unting nawawala yung kagalakan ng kaligtasan. Katulad nung nangyari kay David na gusto niyang iparestore ang kanyang joy ng kanyang kaligtasan dahil yun ang magsusustain sa kanya. Psalm 51:12, sabi niya, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Na parang ganito, wala pong pinagkaiba sa isang cellphone na mabilis malobat, na hindi mo alam, bakit kaka-charge ko lang 100%, maya-maya, eto na, 15 na lang, ang bilis. Kasi hindi mo alam, baka meron kang na-download na app na naka-install na sobrang nakaka-drain sa battery life. May mga ganyan sa buhay natin. Unknowingly, hindi natin alam, meron na tayong na-download sa utak natin at sa puso natin. Kaya dumarating sa time, pakiramdam mo lagi kang lobat. And so, importante talaga na bantayan ng matindi ang ating puso. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Now, bakit ba ganito ka-critical ang puso? Bakit sobrang bigat ng epekto nito sa buhay? Why it matters so much? Bakit ito sobrang mahalaga? Ang sabi sa dulo ng Proverbs 4:23, "For everything you do flows from it." Because the heart determines the flow of life. Ang puso ang nagdidikta kung saan papunta ang buhay mo. Hindi ka napupunta kung saan-saan lang, napupunta tayo kung saan ka umaagos at saan mo pinapaagos, conscious ka man or unconscious. Katulad ni Samson, malakas siya, pero dahil hindi niya binantayan ang kanyang puso, napunta siya saan? Sa maling gawain, sa mga maling relationships, at yun ang kinabagsak niya. Doon siya nawala. So si Samson yun listen, si Samson yun malakas na pero bumagsak pa. Tayo pa kaya malakas lang kumain?
So ganyan kaimportante na bantayan ng puso. Tandaan natin na kung ano yung lumalabas, yun ang nasa loob. Amen. What flows out reveals what is stored kapag under pressure. Lumalabas kung ano talaga yung laman. Pag pressured na yung tao, lumalabas talaga kung ano yung nasa puso niya. Na kung galit ang lumalabas, ibig sabihin, masaya sa loob. Tama ba? Amen? Hindi! Ibig sabihin, kung galit ang lumalabas, ibig sabihin may galit sa loob. May mga bitterness sa loob. Na kung takot yung lumalabas, ibig sabihin, may insecurity sa loob. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo pwedeng sabihin, buo ang loob, sabog ang labas. Hindi pwede. Kasi kung ano yung nasa loob, kung buo ang loob, buo din ang labas. Amen! Dahil kung ano ang nasa loob, yun ang ipapakita ng labas. Kaya nga sabi ni Jesus sa Luke 6:45, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. So malalaman mo kung ano yung pinagdaraanan ng tao, kung ano yung umiikot na sa kanyang puso, depende sa naririnig mo sa kanya. Naranasan mo ba yun na sa trabaho mo, di ba? Pasok ka sa trabaho mo, morning, bis ka, naligo, talagang energetic ka, pasok ka sa trabaho, tapos, pag sabi mo kagad doon sa mga kasama mo, good morning, talagang, you feel the vibe. Pero kapag nakausap mo yung boss mo o yung kasama sa trabaho, alam mo, wala nang mangyayari sa Pilipinas. Talagang mga kurap yung mga tao. Alam mo kagad na matindi yung pinagdadaanan noon. And if we are not careful, yung mga bibig na lumalabas sa kanila, magiging bibig mo na rin. Di ba dati, tingnan mo yung katabi mo, hindi naman chismoso yan dati. Hindi naman chismoso yan. Pero nung napasama sa mga na-contaminate na rin yung puso. Taas ang kamay dito ng mga asawa. Lalo na kung kasama mo yung asawa mo, hawakan mo. Kung sino yung laging kasama niyan, madalas, makukuha niya kung ano rin yung lumalabas doon sa bibig ng mga laging niya nakakasama. Kung laging galit, laging bitterness, laging mga pangungutya, laging pambubuli, ganyan-ganyan. At hindi pa naman kaagad. Pero antayin mo. Antayin mo. That's a problem. Kailangan nating isecure na mabantayan ang puso natin. Kasi delikado ang puso na hindi binabantayan. So kung hindi bantayado ang puso, ang double portion na blessing is at risk. Meaning pwedeng hindi maranasan ng tao yung blessing ng Diyos. Tandaan na ang double portion ay hindi fragile, ang puso lang natin yung fragile. Ibig sabihin, blessing flows safely only through a guarded heart. Kasi nakita ng Diyos, walang tagas eh. And the Lord, sabi niya, ano ang sabi ni Lord? Ayaw niya nang may nasasayang. Let nothing be wasted. So kung ibibigay niya yung blessing doon sa tao, pero yung puso ng tao may tagas, may masasayang. Kaya need nating gwardyaan ito ng matindi. Kaya nga, sino naniniwala, kailangan talaga natin gwardyaan. Amen?
Kaya nga ang pinakamatalinong gagawin ng isang tao sa oras na ito ay ang i-guard nga ang puso. So sino dito ang convinced? We need to guard our hearts. Na kailangan nating bantayan nating mga puso. At dahil malinaw na mahalaga ang puso, kailangan bantayan ito, ito ang pinakamainam na gawin. Number 1, have your heart checked by the Lord. Pasuri natin. Pasiyasat natin yung puso sa Diyos. Magpa-check ng puso kay Lord, meaning heart examination or yung inner honesty. Tandaan natin na hindi lahat ng problema ay dahil may ginawa ang demonyo. Tandaan natin yan. Demonyo na naman. Ginano na naman ako, piniko na naman ako. Sabihin ng demonyo, di na ako yan ha. Wala pa nga akong ginagawa eh. Actually, ako nga yung tinukso mo eh. Hindi lahat ng problema kagagawan ng demonyo. Nung nakaraan pinag-aralan natin about kay Job, pero dito wala. Wala pa siyang ginagawa. Ang problema, yung puso. Amen. Hindi lahat ng spiritual problem ay external. Marami. Heart condition. Maybe marami sa atin ang blessed externally, pero dry na internally. Posible na active sa church, pero wounded inside. Busy sa ministry, pero empty na sa intimacy sa Diyos. Kaya nga, kailangan natin ng regular heart check. We need spiritual heart diagnosis sa mamagitan ng pananalangin regularly. By asking God na, Lord, pakita mo sa akin yung mga bagay na na-overlook ko na o hindi na ako aware. Ipakita mo yung tunay na motibo ng puso ko. Bakit? Bakit ganito? Dati, excited akong mag-church, pero ngayon parang nagiging routine na lang. Anong problema, Lord? Dati kapag tinaas ko yung kamay ko, ramdam na ramdam ko na yung presence mo. Ngayon pati pa ako tinaas ko na wala pa rin ako maramdaman. Lord, ano nangyayari sa akin? Lord, dati kumikita yung business ko, pero ngayon parang may problema. Okay naman kami ng asawa ko ngayon, pero parang lagi kami diskusyon. Lord, bakit healthy naman? Ba't ngayon yung family ko lagi may nagkakasakit sa amin? Lord, anong nangyayari? Ipakita mo kung ano man yung condition ng puso ko. Ipakita mo baka may mga nakatagong takot kaya ako aburidong ganito. Ipakita mo kung may mga inuuna ang puso ko maliban sa iyo. That's how natin ipacheck sa Diyos yung puso natin. Amen? Listen, ang maturity ay hindi pagiging perfect dahil wala namang magiging perfecto sa atin, although pangalan mo ay perfecto, pero hindi tayo perfect. Amen? So, ang maturity ay hindi pagiging perfect, kundi pagiging honest sa harapan ng Diyos. O sige, pagiging honest daw. Okay. Pagiging tapat. Tandaan natin na nagsisimula ang healing kapag nagsimula na tayong maging tapat. Tama ba? Na hindi gagaling o mahirap gumaling ang mga bagay na patuloy nating tinatago. Kita mo, umemen lang, tinatago mo pa rin. Ulitin ko, tama ba na hindi gagaling o mahirap gumaling ang mga bagay na patuloy nating tinatago sa Diyos? Kaya nga tanungin natin ating mga sarili, bitter ba ako? May bitterness ba ako? Masyado ba akong matampuhin? Masyado ba akong magagalitin? Masyado ba akong kung ano-ano yung lumalabas sa akin? Huwag mong tanungin yung katabi mo. Dahil sasabihin niya, 100%. Huwag mo nang tanungin yung katabi mo. Tanungin mo si Lord. Lord, ganito ba ako?
Kasi pag sinabi niyang, pag tinanong mo sa katabi mo, mapipikong ka lang eh. Kasi alam na eh. Pero maganda, tanungin mo mismo si Lord. Kasi pag si Lord ang nagsabi sa'yo, hindi ka mapipikon. Dahil gusto ka niyang tulungan. Amen. May mga insecurity ba na tinatakpan mo na lang ng performance? Baka nakukumpare ka before, ganyan-ganyan, kaya pinapakita mo sa mundo, Dahil ba may parang, ito yung pinagdaanan mo at papakita mo sa mundo, ganito. Ganito na ako, magaling na ako, okay ako. Na dumarating sa time, nandun pa rin ang insecurity, tinatago mo lang sa performance. Or may approval ba tayo na hinahabol na hindi naman galing kay Lord? Tandaan na ang pusong ayaw magpasuri kay Lord, eventually, hindi na rin tatanggap ng correction mula sa Kanya. We need a heart check-up. Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Pangalawa, identify and address the leaks. Tukuyin natin at harapin ano man yung tagas o butas ng puso natin, kaya mabilis makapasok yung anong mambagay na sumisira dito. Na pagkatapos ng heart check-up, the next is heart intervention. Hindi sapat na alam mo, oo, may butas dito. Kaya pala ang bilis kong pasukan. Kaya pala ang bilis kong mapikon. May leak pala dito. Hindi sapat na alam mo lang yon. Kailangan mong ayusin. Marami kasi sa atin, weakness ko kasi ito. Ganito talaga ako. Ganito kami. Ayun naman pala, alam mo na pala, pero hindi, ganun talaga ako eh. Hindi na nga maayos eh. Sino nagsabi sa'yo hindi maayos? May imposible ba kay Lord? Nothing is impossible to Him. So, nalaman mo, ito yung problema din. Ipaayos sa Diyos. Na kung sakasakali, huwag mo lang tukuyin kung may dapat putulin, putulin. Marami kasi sa atin ang kayang i-identify ang problem pero hindi naman natin kinokompronta. Yung bang alam na nating mali, pero sinasabi natin na saka na lang. Later na lang. Saka ko na aayusin, saka ko na babaguhin. Bakit? Enjoy pa ako eh. Pero alam kong mali. Pero ano pa eh, Valentine's pa naman eh. Pero alam mo, it will not glorify God. Pero sinasabi mo, saka ko na babaguhin. Naku po, delikado yan. Bakit? Nangungusap na si Lord. Tandaan na ang delayed obedience is still disobedience. Kaya nga, we need to confront. Unang-una, kung meron man tayong mga relationship na toxic na, kailangan meron na tayong kailangan ginagawa. Bakit ba laging nakasigaw yung asawa mo? Bakit ba lagi namang sobrang tahimik ng asawa mo? Ang gulo, no? Sobrang daldal, sobrang tahimik. Sobrang daldal na pinapatahimik mo na ito naman gusto mong magsalita pero hindi nagsasalita. There's something na meron ka nang gagawin. Amen. Yung mga relasyon din, check natin yung mga relasyon natin na nagiging normal na lang yung pagko-compromise. I-confront natin yung mga secret sin patterns natin, yung mga kalokohan na hindi pa natin sinusuko fully dahil ini-enjoy pa natin to. I-confront natin yung mga emotional dependencies natin, yung mga bagay o tao na nagbibigay ng security na dapat kay Lord lang tayo dapat secured. Amen? Listen, kung ano, hindi nasa puso mo, hindi yon. Kung ano ang tinotolerate mo ngayon, yan ang magkocontrol ng iyong future.
Amen? At kung ano yung tinatakasan mong i-confront ngayon, yan ang patuloy na magdidrain at magpapahina sa iyo. Kaya nga, kung napapansin mo na madali kang matrigger, madaling mawala yung joy mo, madali kang mapagod spiritually, madali kang ma-discourage, then ilapit mo na sa Diyos. Bakit? Your heart is already what? Asking for help. Uy, tulungan mo na ako. Ano na ako? Pagod na ako. Madali ako ma-discourage, madali ako ma-trigger. Para akong atomic bomb na anong oras sasabog. Uy, yung ako naman, gumagano na yung puso natin that we need to cater. Ilapit na sa Diyos. Tandaan na hindi naman pinipigilan ng Diyos ang blessings na dumapo sa atin. Gusto niya lang muna tayong ayusin para kaya mong dalhin. Amen. And I hope willing tayong ipaayos to. Amen po ba? Kaya naniniwala ako meron tayong dapat i-let go at meron na tayong dapat distansyahan. Guard your heart. Palakpakan natin ang Diyos. At pangatlo, commit to guarding practices. Italaga ang sarili sa pagbabantay sarado ng puso. After ng heart check-up, di ba? Check-up, and then heart intervention, and this time, heart formation na tayo. Guarding the heart ay kailangang maging lifestyle. Hindi ito one-time event lang. Uy, topic ngayong Sunday, edi ayusin ko yung puso ko. Next Sunday, yung atay lang naman. Tandaan natin, ang guarding hearts o pag-guard ng heart ay hindi one-time event, kundi daily alignment. Kailangan ng disiplina. Na kung alam nating, alam mo yon, alam nating nagkamali tayo, nasaktan natin yung tao, nasaktan natin si Lord, then huwag mo patagalin. Higi agad ang forgiveness sa Diyos. Balik agad kay Lord. Hindi yung pag nahuli ka lang, dun ka magtitino, kundi mabilis ang surrender agad kay Lord kapag na-convict. And the Holy Spirit is always convicting us. Amen. When the Holy Spirit convicted us, then pray agad. That is being spiritually aware. That is not being a sin conscious, but you are being Jesus conscious. Why? Kasi alam mo, kaya kang patawarin ng Diyos. At alam mo, dahil kaya kang patawarin ng Diyos, it is by His grace, that's why hindi mo inaabuso ang kanyang kabutihan loob. Amen! Na ang panalangin na hindi lang yung naghingi ka ng pangailangan, kundi nagiging maalaga ka sa relasyon mo sa Diyos. Listen, kapag ang puso walang prayer life, or bumababa na, umihina ang prayer life, nagiging bukas ito sa mga maling boses at influence. Pansin mo, nung nagkaroon tayo ng Seek First, grabe, iba yung puso mo, iba yung takbo ng puso mo, iba yung tibok ng puso mo. Pero nung maybe nawala na yung prayer life mo, ayun na naman, parang bumabalik ka na naman sa dati. We need to do something about it. And after nating manalangin, diretso tayo sa pagbabasa ng kanyang salita. Tandaan natin, binabago at inaayos ang salita ng Diyos ang laman ng ating puso, kasama yung ating inner life, patungo sa magandang direksyon ng buhay. Dahil nire-reset ng Word of God ang ating kaisipan, ang ating emotions, ang ating values, ang ating worldviews, at ang ating mga reaksyon. Kung meron tayong nababasa sa social media na sumisira ng buhay natin, kung ang pagbabasa pala, ang way para masira ang utak, pagbabasa din, ang gagamitin ng Diyos para maayos ito. At yun nga, ang salita ng Diyos. Amen. Listen, napoprotekta ng spiritual life through consistency. Yung mga maliliit na araw-araw na obedience, yun ang nagbibuild ng matibay na spiritual capacity.
Na yung guarded heart ay nabubuo saan? Sa hidden moments kasama ang Diyos. So, ang spiritual maturity ay consistency over time. Kaya tanungin natin ating mga sarili ngayon. Ano ba yung mga inuuna natin na dapat si Lord? Ano ba yung mga pinapapasok natin sa ating puso na dapat na nating ihinto? Ano ba yung mga kailangan na nating simulan para mas mabantayan ang ating puso? Light fam, ang guarded heart ay hindi automatic. Ito ay intentional at pagsusurrender sa Diyos every day. At ito ay napo-form daily sa presensya ng Diyos. I have a question. Kasi dito maraming natutunan. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Mabalik tayo kay Stephen Curry. Isa sa pinaka-deadly shooter sa NBA, na kapag nasa court siya, hindi lang siya basta hinahayaan. You know what? Sa sobrang galing niya, laging may nakadikit, laging may nakabantay, minsan 2 tao pa nga. Double team, full court pressure. Why? Kasi alam ng kalaban na kapag hindi mo siya binantayan, easy points yan. Pag binigyan mo siya ng space, delikado. Pag pinabayaan mo siya ng konti, tapos na kayo. And this is the point. Kung ganun kaseryoso mag-guard sa isang deadly shooter sa basketball, gaano pa kaya dapat din nating i-guard din yung ating puso dahil sinasabi ng salita ng Diyos, above all else. Kasi hindi lang 2 points ang nakataya sa heart mo, destiny ang nakataya, family mo ang nakataya, calling mo ang nakataya, future mo ang nakataya. Kaya ngayon natutunan natin, above all else, guard your heart because everything flows from it. Na kapag hindi mo ginard ang puso mo, easy access ang kaaway. Easy entrance ang temptation. Easy entrance ang offenses. Easy entrance ang bitterness. Easy entrance ang lust. Easy entrance ang doubt. Easy entrance ang distraction. Listen, what you don't guard, you will eventually lose. And what you guard, God can keep and grow. Ibig sabihin, kung ano ang hindi mo binabantayan ngayon, yan ang mawawala sa'yo pagdating ng panahon. At kung ano yung binabantayan mo ng maayos, yan ang iingatan at palalaguin ng Diyos. Church, hindi ito suggestion. God is instructing us. Napaka-practical nito. Hindi natin kailangan na sobrang tinding altar call ito. Pakinggan mo ito. Amen. Because your heart is not just a feeling, it's a gate. And whatever enters the gate will eventually form your life. Dahil ang puso hindi lugar lang ng emosyon. Ito ay passage, gate ng buhay. At kung anong pinapapasok mo sa gate na yon, yun ang mag-form kung sino ka magiging pa sa buhay na ito. Isa lang sinasabi ni Lord sa atin. Guard your heart this 2026. Dahil pag hindi mo ginard ang heart mo, may posibleng blessing na darating sa iyo, pero hindi na mangyayari dahil may tagas ang puso mo. Kaya sa mga oras na ito, naniniwala ako, sino ba naman ayaw ng blessing? Sino ba naman ang ayaw ng opportunity? Sino ba naman yung ayaw i-level up ng Lord? Pero tandaan natin, matalino ang Diyos. Hindi niya pagkakatiwala ang blessing niya sa isang pusong butas-butas. That's why today, we're not after the blessing. We're not after anything. Yung garden lang na puso na lumalapit sa Diyos, isa ng matinding blessing. At naniniwala ako, it's up to you. After this Sunday, pumasok ka dito, ng ganun ka, pwede ka rin lumabas, ng ganun ka rin.
Pero pwede kang pumasok ngayon dito sa church, pero paglabas mo, hindi ka na katulad ng dati. Tatayo tayong lahat. Habang nakapikit ang iyong mga mata, naniniwala ako sa mga oras na ito, kinukonvict tayo ng banal na Espiritu. Hindi para i-condemn, kundi ibalik sa kanyang protection at pagbabantay ng puso. Kung alam natin sa ating mga sarili na may mga bagay na nakapasok sa puso natin na hindi dapat manatili, maybe hidden sin, unhealthy relationships, takot, pride, at kung ano-ano pa nagpapalason sa puso natin, well, today, nandito si Jesus. Nais kanyang palayain. Nais kanyang iligtas. Kung nararamdaman mo ngayon na may mga leaks o tagas o butas ang puso mo, kaya madaling makapasok ang anumang mga ginagawa ng demonyo at napapagod ka na sa buhay mong ito, then, buksan mo ang puso mo sa Diyos ngayon. So right now, kung sinasabi mo, gusto mong mabantayan ulit ang puso mo, nalinisin ni Lord ang puso mo, mapalakas at ma-align muli ang puso mo sa Diyos, then itaas mo ang iyong dalawang kamay. Hindi kita pinipilit. But God is looking on your hearts right now, on our hearts right now. Dahil pinipili nating bantayan ang pinagkatiwala ng Diyos. Pinipili nating protektahan ang tinatanim ng Diyos. At pinipili nating i-honor ang Diyos na tunay na may-ari ng puso natin. Tandaan natin na hindi pinipigilan ng Diyos ang blessing niya sa iyo. Inaayos niya lang yung puso mo para ma-receive mo ito. Hayaan mong linisin ka ng Diyos ngayon. Hallelujah, hallelujah. I-align ka niya at i-renew ka niya. Let us surrender our hearts today. Hallelujah, hallelujah. Suliranin, di maintindihan. Sakit, panghahawa ka, na hindi mo ako iniiwan. Hallelujah, hallelujah. Lumalapit kami sa iyo, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Nakikita mo yung aming mga puso. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Dalisayin mo ang aming mga puso, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso'y tinitibok na ika'y karangalan. Hallelujah. Ang dakong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Lord, nakikita mo ang aming mga puso. Nagpapakumbaba at umaamin sa iyo. Lord, inaamin namin, Lord, na hindi namin nagwardya na aming puso. Kaya dumami ang tagas nito, mga leaks sa buhay namin. Kaya ang daling makapasok ng mga padala ng demonyo para masira kami. At yun ang dahilan kaya, Lord, hindi kami nagiging katiwa-tiwala sa iyong maraming pagpapala. Kaya sa mga oras na ito, Lord God, nagpapakumbaba kami, naghihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami, O Diyos. Hindi namin ginwardyan itong puso na ito na dapat lang ay para sa iyo. Na dapat ikaw lang ang pinaprioritize. Ikaw lang ang inuuna, O Diyos. Kaya nga, Panginoong Yesus,
Alam namin na mahal mo kami. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. At dinala mo pa doon sa picture ng cross. Ika'y namatay doon para sa amin dahil sa pagmamahal mo. Kaya nga, Panginoong Hesus, tinatanggap ka namin. Tinatanggap namin ang iyong pag-ibig. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon na tagapagligtas. Ikaw po ang mag-lead, ikaw ang maghari. Ayusin mo po ang aming pusong ito. Lumalapit kami sa iyo bilang mga anak mo na nangangailangan ng pusong may pagbabago. Lord, ayaw naming umuwi ngayon na pareho pa rin ang puso namin. Ayaw naming manatili sa parehong compromise, sa parehong hidden struggle, sa parehong spiritual dryness. Lord, kung may kailangan mamatay sa puso namin, then patayin mo ngayon, O Diyos. Patayin mo ang pride, ang secret sin. Patayin mo ang emotional attachments na hindi galing sa'yo. Patayin mo ang patterns na unti-unting sumisira sa destiny namin. Ama, hindi kami natatakot sa paglilinis mo dahil alam namin ang paglilinis mo ay paghahanda para sa mas malaki. Kaya Lord, right now, linisin mo ang puso namin. Ayusin mo ang kaloob-looban namin. Ibalik mo ang apoy sa espiritu namin. Holy Spirit, gumalaw ka ngayon sa aming mga buhay. Huwag mo kaming hayaang manatili sa comfort zone ng mediocrity. Huwag mo kaming hayaang masanay sa lukewarm Christianity. Kung may natutulog na calling sa amin ngayon, gisingin mo, O Diyos. Kung may namamatay na passion, buhayin mo, O Diyos. Kung may bumababang faith, palakasin mo, O Diyos. Lord, today we declare in faith, ayaw na naming magdala ng blessing na may leak ang aming puso. Ayaw na naming tumanggap ng favor na hindi kayang i-steward ng aming character. Ayaw naming humawak ng double portion na may divided heart. Lord, make us trustworthy again. Lord, we surrender fully. We surrender the hidden heart, the private thoughts ng aming mga secret struggles. Panginoon, kung may ibubuhos kang bagong blessing, kung may ibubukas kang bagong pinto, kung may pagkakatiwala kang bagong level ng opportunity, then ihanda mo po ang puso namin. Gusto namin nakatiwa-tiwala kami sa pagpapala mo. Holy Spirit, isil mo ang moment na ito, na mula sa araw na ito, gawin mo kaming mga anak mo na guardian ng mga puso. Mga anak mong kayang pangawakan ng covenant faithful. Mga anak na kayang dali ng double portion without breaking the blessing. Hallelujah! Hallelujah! Oh, Diyos! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mga oras na ito, habang nire-ready natin ang communion, habang hinahanda natin ang mga elements ng communion, hinihingi natin si Lord na gwardiya ng matindi ang ating mga puso. Hallelujah. Kumuha ka ng tinapay, kumuha ka ng cup. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami sa pagtanggap namin ng mga communion elements na ito. Ito'y pagpapakita mo sa amin ng iyong pagtitiwala. Pinagkakatiwalaan mo kami ulit. Pinagkakatiwalaan mo pa kami.
ng mga bagay, O Diyos, na hindi mo pinagdadamot sa amin. As we receive the communion elements right now, pagpapaalala to sa amin that you are making us trustworthy again. Lord, salamat po sa tinapay at saro na ito that symbolizes your body and symbolizes your blood that washes away our sins. Naniniwala kami, O Diyos, sa pagtanggap namin ito, inaalala namin ang iyong pagdating sa aming buhay. Dinala mo ang cross na matay ka. Niligtas mo kami. Nabuhay kang maguli. Umakyat sa langit at muling darating para kami sunduin. Salamat po, O Diyos. Bless the cup, bless the bread. We do this in remembrance of you. Let's partake. Kainin natin ang tinapay. Isunod natin yung cup. Pasalamatan natin ang si Lord. Hallelujah. Come on, raise up your hands. Hallelujah. Pasalamatan natin si Lord. Hallelujah. Oh. Binabalik niya ang pagtitiwala sa ating mga puso. Oh, sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Oh, for the last time. Hallelujah. Come on, raise up those hands. Hallelujah. Oh. Hallelujah. 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 Lord, salamat po sa pagtitiwala mo muli sa aming mga puso. Kaya nga, O Diyos, tulungan mo kami na gwardyahan namin ito ng matindi. Marami ka pa ipagkakalob sa amin, O Diyos. Kaya tulungan mo po kami na gwardya ng puso na ito. Tulungan mo kami maalagaan ito. Dahil ang pusong gwardyado, O Diyos, ay pagtitiwala mo pa na maraming bagay para maitaas ka sa aming buhay. Salamat, O Diyos. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name, there's a reason to celebrate. Hallelujah. Well, I believe there's a reason to celebrate. Ayan, sa mga nahuli po ng kanilang tithes and offering, yung basket po dito po sa harap. Minsan pa, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Palakpak para sa Kanya. Hallelujah. Awitin natin siya. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung
Hallelujah, hallelujah. Taas natin ating kamay sa Panginoon, Lord. Salamat po, O Diyos, sa ginawa mo at pagpapaalala sa amin, Lord. At above all else, i-guard namin ang aming puso. Kasi dito dadaloy, Lord God, yung mga bagay-bagay pa sa aming buhay. Kaya, Lord, salamat sa iyong mensahe. Pinakita mo kung gaano kakadakila sa aming buhay at kung gaano mo kami kamahal. Kasi, Lord, marami kayong pagkakatiwala sa amin. Maraming mga bagay, Lord God, na nais mong maibigay sa amin. For your glory, maitaas ang iyong pangalan. Pero, Lord God, ngayon, naniniwala kami ang pusong ito, Lord God, ay pangangalagaan mo. Patuloy yung pagpalain ng bawat families, Lord God, na nandito po yung mga anak po namin, mga nag-aaral, nagtatrabaho, O Diyos, nagbi-business, more opportunities, Lord God, at favor ang pagkaloob mo. Kung meron pong karamdaman, Lord God, sa pangalan ni Jesus, let there be healing in the name of Jesus. And Lord God, next Sunday, hindi kami papayag, Lord God, na hindi namin dadalhin pa dito ang aming mga kamag-anak, kapamilya, kaklase, kaibigan, katrabaho. Dahil Lord God, marami na po ang nangyayari sa kanilang buhay na gawa ng enemy. Kaya nga, they need to hear your word para maprotektahan po sila at masamahan mo po sila sa kanilang mga buhay. We will invite them next Sunday. Salamat, Lord God. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Receive the blessings from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, sa iyo po ang papurit pa sa all glory belongs to you in Jesus' name. Amen. God bless us all. Magkamayan po tayo. See you next Sunday. God bless.